my first vlog. Pero maliban doon, dito na ako ngayon sa muna ang ating i-try. Hindi ako nakapag-charge ng artificial, kulang pala ako ng L. Nagmamihan. I know that. Let's go. Pupunta ako sa lugar nila, which is yung Pisa Cathedral. And now, and also, meron din ako mga brand. Nakakapagod! Dito sa Skogafoss Falls na to, meron daw, and maybe gawin natin yan sa bandang Korea na. Hello guys! I'm back again with another vlog. So, ngayong araw po, June 1, at exactly 4:51 a.m., we finally reached 100,000 subscribers! Yan, tap. So, now, gusto ko lang gawin tong video na to and i-dedicate to each and every one of you. Maraming salamat because you guys are the ladders dito sa success na to. Okay? So, number one, syempre, glory to God. Maraming salamat dahil sa mga blessings na binibigay niya sa atin, sa mga travel opportunities, sa mga brand works, and also sa energy, sa lakas at sa health na binibigay niya para magawa natin lahat ng mga content. And maraming salamat din kay God dahil binigay niya kayo sa akin. Like, nakita niyo ko and nakuha ko kayo, na-target ko kayo sa mga vlogs na ginagawa natin. So, syempre, before we start, kasi baka makalimutan ko pa, gusto kong pasalamatan yung family ko, yung friends ko, and yung mga content creator friends ko ngayon, and also, kayong lahat. Okay? So, maraming salamat because of the support na binibigay nyo every step of the way. Maraming salamat dahil sa mga engagements na binibigay nyo. Because of that, sa mga comments, sa mga likes, sa mga private message, at sa mga iba pang form na hindi ko na maalala pa, baka makalimutan ko, ay ginagawa nyo at inaambag nyo sa akin energy, tawag doon yung pagtaas ng energy ko every single day kapag ka nagpa-vlog. Kasi napakalaking bagay nun. Nung nagsisimula tayo, ay hindi ko naman in-expect na lalago ng ganito kalala. Kasi nung una po, napakahirap talaga mag-YouTube, sa totoo lang. Iba yung platform na YouTube at iba yung platform na TikTok, and also ganun din sa Facebook at sa mga iba pang mga social media platforms. For me personally, to be honest, pinakamahirap sa lahat ng yan ay YouTube. YouTube, kayo na bahala kung anong gusto nyo dyan. So, bakit ko siya nasabing mahirap? Kasi super daming effort ang kailangang ibigay dyan. But don't get me wrong, ma-effort din sa TikTok, pero ibang level of effort sa YouTube. So, number one, kailangan mo mag-film ng napakahaba, kaya nga tinawag na long-form videos. So, nakikita nyo yung mga ginagawa natin is more than 30 minutes. Minsan umaabot pa ng 1 hour. Minsan umaabot pa ng mas matagal pa sa 1 hour. So, yung mismong pag-video pa lang, minsan nakakapagod na siya, i-edit pa, ganyan. And syempre, before gawin lahat ng yan, paplanuhin pa, di ba? So, napakadaming ups and downs ang nangyari sa atin para makamit natin tong ganitong klaseng milestone. So, nung nagsisimula po tayo, ang ginamit natin at ang ginawa natin dito sa pag-YouTube natin ay ginamit nating pondo. Yung mga na-earn natin sa TikTok before. I'm just being transparent sa inyo guys. And sabi ko ganun, mag-work ba kapag kunyari mag-travel vlog tayo? Kasi alam naman po natin yan, isa sa pinakamahal na niche sa paggawa ng content ay travel, because you need to invest sa flights, sa hotels, sa mga eSIM, sa mga activities, sa mga transfers, at madami pang iba, baka hindi ko nabanggit. So, yun po, ang gastos talaga niya. So, nung nagsisimula tayo, nakikita nyo naman talagang super gastos. So, nung nakikita ko na, nung nag-post tayo ng pinakaunang travel series natin, meron tayong mga travel videos before, pero yung travel series na may mga episode, Taiwan yon. And yung Taiwan vlog na yon is parang experimental stage siya for me. Kasi sanay tayo sa TikTok. So, ang nangyari is nung ginagawa natin yung Taiwan vlog,
nung pinost natin siya, grabe, sabi ko, ang daming nanood. Like, ang daming nanonood. Hindi ko in-expect yun. Wala pa tayo nung 10,000 subscribers or even baka wala pang 5,000 subscribers. Pero ang daming nanonood. Sabi ko, hala, grabe, yung parang effort natin nare-reciprocate. Parang na-fuel, I mean. Yung parang, di ba kasi kapag mag-e-effort ka, tapos parang konti lang nanonood, parang medyo masakit kasi siya sa feeling. And alam ko, lahat ng mga content creators dyan, nafe-feel din yung ganun pagka nagsisimula. So, nung nakita ko, parang ang nanonood ng 2,000, 3,000 views ang nakukuha natin doon nung nagpupunta pa lang tayo sa Taiwan nung una-una. Sabi ko, hala, super laki na nun. Isipin mo, 2,000 tao nanonood sa'yo, isang buong eskwelahan na yun sa probinsya. And I don't know, baka pati sa Metro Manila may mga ganun yung capacity. So sabi ko, ang dami na nun. So yun, nag-cause yun ng motivation sa atin para gumawa, para to keep going, ganyan. Tapos sabi ko, isa-isahin nga natin itong mga iba pang mga lugar. So inikot na natin yung palayo dyan sa Pilipinas. Taiwan yung simula, di ba? Pumunta tayo ng Singapore, pumunta tayo ng Bali, Indonesia, pumunta tayo ng Jakarta din, pumunta tayo ng Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, and so on. Hanggang nakarating tayo kung nasaan tayo ngayon. So, ganun siya eh. Merong process siya. Hindi pwedeng magsisimula agad sa ganito, magsisimula agad sa ganyan. So, basically nagsimula tayo sa Taiwan. And I'm so happy kasi naging successful siya. I can see and I can say it na naging successful siya because of the feedback na natanggap natin dyan. So, yun, nung after 3 months or 6 months nun, meron na tayong mga ginawang strategic planning o meron tayong mga strat plan na ginagawa. So, meron tayong mga ginagawang kailangan ganito ang gagawin natin ngayong taon, ngayong ganitong buwan, ganyan, sa susunod na taon, sa susunod na ganyan. So, nakaplano yan. Kaya kapag mayroong mga nagsasabi sa atin na, ay, bakit parang paulit-ulit yung mga pinupuntahan mo, ganyan, and so on, nakaplano kasi yon. And hindi naman lahat ay yun naman ang pupuntahan natin. And aside from that, syempre, kino-consider din natin yung budget kasi hindi po mura mag-travel, okay? So, hindi talaga siya mura. So, kinakailangan maging practical, maging, masusi munang mabuti sa budget mga inaalat, ganyan, and so on. So, yun yung mga pinagdaanan natin sa pagpaplano sa mga trip. And then, may time na na-burnout na tayo. Na-burnout na tayo sa pag-e-edit, ganyan, at sa pagod because of pinagsasabay natin yung TikTok and YouTube. Ayan, pagka pinagsabay niyo yan, ay talagang mapapagod talaga kayo. May time na, I think hindi ko to nasabi sa vlog, hindi ko to nakwento sa vlog, pero ngayon ko palang sasabihin sa inyo. May time na sa super pagod, puyat, walang tulog, ganyan, and super sunod-sunod ang nangyayari. It was, kailan yun nangyari? Nung nag-Bali, Indonesia tayo, kung saan nakastay tayo sa isang private villa na maganda. Kung naaalala niyo yung episode na yon, dun siya nangyari. Buti na lang talaga naka-private villa tayo doon at buti na lang talaga super hindi siya matao, ganyan yung lugar na yon. Meron tayong project with specific camera brand. So yung specific camera brand na yon, kailangan ko siyang ibato. So sa super pagod, ganyan. So super energy ako. Syempre kailangan kapag kami nakaka-work ang brand, energy. So binato ko ganyan yung camera. Tapos after kong ibato siya, alam niyo yung nag-white yung paningin. Nag-white yung paningin, di ba usually sinasabi ng mga tao, parang nangitim yung paningin ko, parang ganyan. Yung sa atin nag-white. So natakot ako nun, solo traveler nga tayo, di ba? So pumunta na tayo dun sa villa and nag-rest. So in short, doon sa part na yun, kaya ako to sinasabi, is meron din tayong mga experiences na ganun, na hindi siya yung super smooth. Hindi siya super bilis, hindi siya super laging in according or parang nakasunod sa plano. So, meron ding mga ganong klase. So, after nun sabi ko, kailangan ko na magpahinga ng slide, ganyan. Kailangan na natin mag-lilo and so on. So, dun natin pinasok yung delegation of task. So, sabi ko, iba na tong level. So, kailangan na natin ng editor. So, yon dun po pumasok ang meron na po tayong katulong noon sa pag-e-edit. So maraming salamat sa part naman na to. Papasalamatan naman natin ang mga editors natin. So bakit mga Ivan? So simula noon kasi hanggang
noong Queensland, Australia vlog natin. Before that, is ang editor po natin ay si Monica. Binabanggit ko yan. So, Monica BFF, happy birthday. So, yun, maraming salamat sa'yo because nagpresenta ka mag-edit that time. And yun, at natuwa naman ako dahil nag-align tayong dalawa, ganyan. And maraming salamat sa almost 2 years or more than 2 years na pagtatrabaho natin. I mean, work, ganyang level. And super natuwa ako because of grabe din yung level ng kabawasan sa pagod ko na naibigay mo. I mean, tama ba yung pagsasabi ko? Pero alam niyo yun, super gumaan yung feeling natin because of that. And also, maraming salamat din kay Bulacan. Oo. So, si Bulacan, siya po ang editor natin ngayon. So, shout out sa'yo. Ikaw din naman mag-e-edit ng vlog na to. Pero yun, siya po yung ngayon. Si Monica, wala na si Monica. Pero si Bulacan na ngayon. Si Monica kasi may mga iba na siyang work. So, si Bulacan ay isa siya sa mga editors natin ngayon na nagbibigay ng buhay ng storytelling natin. And gusto ko yung edit ni Monica and ni Bulacan. Pero itong si Bulacan, madami siyang mga effect na ilalagay. Kung napapansin nyo naman ganyan. And by this time, kasi during the time na parang na-hit na natin 50,000 subscribers to 100,000, mas naging confident na tayo. Mas kung ano yung nakikita nyo in public kapag ka na-meet nyo ako, ganun ako talaga. Ganun ako in person. What you see is what you get. So, kung nakikita nyo na super nagjo-joke-joke ako, medyo minsan overacting, minsan parang crazy na ganyang level at napakadami ko nang sinasabi, ganun talaga ako sa personal. Gusto ko lang kasi talaga maging totoo sa camera ko kasi kung ano yung makikita niya sa akin in person, ganun at ganun lang din po yun. And shout out sa mga nakakita na dyan sa atin, sa airport, sa mall, sa kahit sa public spaces, sa mga events, ganun talaga. I know, alam niyo yan. And yun, because of sa mga nangyari ngayon, mas na-express ko siya, and because din kay Bulacan is mas nalalabas natin sa vlogs yung mga parang mga tawag doon, mga spontaneous side ba tawag doon? Basta yung mga pagka nagjo-joke tayo, yun, napapalabas niya yung mga ganong klaseng epekto, okay? So, maraming salamat again kay Monica at kay Bulacan. So, bakit Bulacan ang tawag? Hindi ko pa siya nire-reveal. So, susunod natin siya nire-reveal. So, now, let's proceed. And after nun, guys, sa mga nangyari, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nararating natin yung mga ganitong klaseng lugar, ganyan. And alam nyo, kasalukuyan, ngayon po habang binibideo natin to, nandito ngayon tayo sa Queen City of the South, sa Cebu City. So, sabi kong ganon, kung napapansin nyo sa mga previous vlogs natin, saan kaya tayo aabutan ng 100,000 subscribers? Kasi, kinakount ko siya sa utak ko nung mga first quarter ng 2026. Sa Vietnam ba? Sa Australia ba? Ganyan, or sa kung saan pa man. Pero alam nyo guys, nag-book tayo ng trip dito sa Cebu kasi lagi ko din sinasabi sa inyo, aside from gusto ko tong city na to, is meron tayong parang tradisyon or meron tayong parang panata na siguro ang tamang term na nagpupunta tayo kay Santo Niño Church para mag-thank you, para magpasalamat, ganyan, and so on every year. And alam nyo ba guys, kinikilabutan ako because of yung in-schedule natin na date sa Cebu. Tapos yung in-schedule natin within that Cebu trip, kung kailan tayo magpupunta kay Santo Niño Church, which is ngayong araw habang finifilm to. Ngayong araw po natin na-reach yung 100,000 subscribers. Alam niyo yun, kinikilabutan ako sa part na kasi nare-realize ko and nakikita ko at alam ko yung gustong iparating na message. Alam niyo yun, yung parang noong una iniisip ko sa abroad natin siya makukuha. Pero hindi, nakuha natin siya sa Pilipinas at nakuha natin siya during the day na bibisitahin natin si Santo Niño Church. Nakakatawa kasi ganun yung nagdadasal ako lagi for all the blessings, ganyan. Tapos kung kailan natin makukuha yung iniintay natin, sa kanya din yan, sa araw din kung kailan natin siya bibisitahin. So, I'm so happy. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Parang, grabe, ano ba to? Talaga bang sinasadya pa to mga nangyayari na to? So, yun po. Maraming salamat sa pagsuporta.
And nung una akala ako maging emotional ako sa vlog na to. Kasi sabi ko ganyan, ayoko. Kanina kasi habang pinost ko yung Instagram post, ilalagay ko dito yung Instagram post natin. So nagpicture ako dito sa side na to na merong hawak na kung ilang subscribers na tayo ngayon. Nagiging emotional ako that time. Kanina pa dapat ako mag-vlog pero parang naiiyak-iyak ako ganyan. Kasi parang hindi pa rin ako makapaniwala na nakuha natin yung ganitong klaseng achievement. Super ano po kasi nito, super parang big thing nito kapag ka content creator kayo. Hindi siya yung parang basta-basta lang kasi super hirap niyang kunin. Ang daming effort, ang daming pagod, ang daming sleepless nights, ang daming mga budget. Kasi ang mahal nga ng mga ginagastos natin. Lahat, so sama-sama ng lahat. So, makuha yung ganitong klaseng recognition. And syempre, makukuha na rin natin yung silver play button natin. Ibang level siya of achievement kung kapag kagagawa kayo ng content. Kagabi nga, hindi nga ako sigurado sa totoo lang kung kailan natin makukuha yung 100,000 subscribers. So sabi kong ganyan, makukuha ba natin ng mga 12 midnight? Ganyan, hanggang sa nakatulog tayo. Alam nyo, yung sinabi kong 4:51 AM, hindi po sa akin galing yun. May nag-comment lang at may nag-aabang na mahal natin sa buhay na subscriber. Kinoment lang niya. So ibig sabihin, inaabangan niya at may mga nag-aabang po talaga. Like, nagme-message sa atin, ay ba't malapit ka na, ganyan, malapit ng mga ganyan. So ako naman, sa pagod, nakatulog tayo. Nakatulog tayo dito. Pero, at least, naabutan natin yung 99,999. ang mapaglaro. So, naabutan talaga natin yon kasi nag-alarm tayo ng 4 o'clock. By 4 o'clock, 99,999 siya. So, ito, pinicture natin siya eh. Kasi parang, yun yung ano natin, yun yung parang, okay, sige, hindi ko kaya, antok na ako. So, nakatulog tayo. And, yun, may nag-comment lang sa atin, kaya natin nalaman na 4:51 natin siya nakuha. And tingnan nyo naman yung in-order ko pa kagabi. Umorder po tayo ng cheesecake na may nakalagay na happy 100,000 subscribers. Kasi gusto ko meron tayong pa-picture-picture na ganyan. Para hindi tayo super parang wala lang na klaseng celebration. Sabi ko ito, kailangan natin siya i-celebrate kasi deserve natin to. So this one, umorder tayo dito. Dito nga pala tayo ngayon currently sa Bay Hotel dito sa Cebu. Favorite nating hotel to dito. And abangan nyo na lang yung Cebu vlog. Pero ayan, happy 100,000 subscribers. So bawat kagat dito sa cheesecake na to ay ino-offer ko sa inyong lahat. Diba? Ganun yun. Kukuha muna akong kutsara. So ayan guys, kumuha tayo ngayon ng kutsara. Kasi baka mamaya kung ano na mangyari dito, di pa natin kinakain kagabi pa to. So ito po, itong kagat na to ay pasasalamat sa inyong lahat sa suporta na binigay nyo. So, to more travel sa atin, to more ganaps, and to more contents and vlogs. At sana magkita-kita tayo. Kung kailan man yan, pakaabangan yan. Kasi, mag-i-schedule tayo for that. Ang sarap. Sarap talaga ng cheesecake. Also guys, napakadami mga nagre-request sa inyo ng meet and greet. Paplanuhin natin yan ngayon. Pero syempre, hindi naman yung celebrity level na meet and greet. Yung parang nasa cafe lang tayo, nag-uusap-usap, ganyan. So, kung mayroon po kayong alam na venue sa Metro Manila, just let me know. Message nyo ako. Kasi hindi ko po alam. Hindi ko alam kung saang mga cafe yung pwede. Yung tipo medyo malaki at ganitong kalaki lang. Talagang yung hotel room. Yung parang ganun, para makapag-usap-usap lang. At abangan nyo po ang mga pasabog natin sa susunod na araw. Meron po tayo i-release ng vlog dito at yun po ay paunahan. Okay? Paunahan po. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo dahil yun po matagal ko nang pinapangarap siyang gawin natin dito sa channel and finally gagawin na natin siya. And hindi lang yun isang beses, hindi lang dalawa kundi tatlo. I mean tatlong ure yung i-release natin. Okay? So, yun po yung isa sa mga dapat yung pakaabangan. And ngayon naman sa part na to, sasabihin ko sa inyo, starting July 2026 onwards, ay babalik na naman po tayo sa mga lugar na kung saan ay magti-take off na naman tayo sa bucket list, okay? So, alam ko na yung iba sa inyo ay namimiss yung mga malalayong lugar na fini-feature natin. Ito na po yun. Kasi nirest ko lang talaga yung sarili natin and also yung budget natin, okay? Nirest ko lang yung wallet natin, ganyan. So, yung first half, sinabi ko naman sa inyo yan, starting noong January hanggang June, yan pong month na yan ay yan po ang mga Asia o mga malalapitang mga lugar, even Australia, ganyan. I mean, yung mga napupuntahan natin usually,
yung July 2026 onwards po, kayo po ay pinapangakuan ko na I think naman mag-e-enjoy kayo sa mangyayari kasi mag-a-unlock tayo ng continent at mag-a-unlock din tayo ng countries. Okay? So, yung magbigay tayo ng hint. Manghula kayo, magbigay tayo ng hint. Pupuntahan po natin yung bansa na super duper mega diamond star for all season. Dream natin. So, kung matagal na kayo nanonood, ito na yung clue. Alam nyo na yan for sure. Super dream. Yun talaga. At yun, mangyayari yan sa second half ng taon. At sa mga nagsasabi na yung sa pupuntahan nating mga malalayo, wag po kayong mag-alala. Tulad ng sabi ko, pinahinga lang natin yung wallet natin. Oo. So, i-explain ko din dito sa part na to kung bakit. Ayan na naman, ay ba nag-explain ka na naman? Ba't kailangan mo mag-explain? Di mo naman kailangan gawin. Sasabihin ng iba. Kasi po, syempre, kailangan ipreno din. Kailangan ay pumreno-preno din tayo kasi hindi pwedeng gastos lang tayo ng gastos. Kailangan din maging practical. Hindi naman po tayo anak ng contractor. Alam niyo 'yon? So, talagang kinakailangan din nating magtipid at i-budget mabuti yung taon natin para ay smooth ang maging flow, alam niyo, at para maging sustainable din siya. Okay? So, yun po. Ang masasabi ko lang sa inyo, o diba, hindi naman tayo naging emotional. Akala ko talaga magiging emotional tayo dito sa vlog na to. Alam niyo, sa totoo lang, akala ko talaga ganun. Pero kasi, parang feeling ko, mas nabuo yung yung saya natin ngayong araw. At mangyayari na lang siguro yun sa mga susunod na vlog. Siguro, opo. Pero yun, maraming salamat. Gusto ko lang kayo pasalamatan. Again, thank you kay Lord. Thank you sa family and friends ko. And also sa mga bago kong content creator friends. And also sa mga viewers na sumusuporta dyan. Sa mga brands na nakikipag-work sa atin. Maraming salamat. And also, syempre, sa editors natin. Monica and Bulacan, maraming salamat. And sino pa ba ang mga dapat nating pasalamatan? Baka may nakalimutan pa tayo. Oo, pero yun, maraming salamat. Kung may pa ako nakalimutan sa inyong lahat at abangan nyo po ang mga susunod nating vlog sa bagong kabanata natin ngayong taon. Okay? So, napakadami mga mangyayari. Magpo-post na tayo ng travel vlogs. Alam niyan, may off-duty pa tayo. Meron pa tayo magiging home videos, mga tech videos. Lahat na ay papasukin na natin. Opo, kasi gusto ko magkaroon tayo ng balanse at ita-diversify natin yung content natin. Kinakailangan din nating kumawala doon sa tinatawag na box. Kailangan meron din tayo mga ganong klaseng tawag doon? Thinking. Kasi in order for you to evolve, ay kailangan lumabas sa comfort zone mo. Okay? So yun guys, maraming salamat. And again, happy 100,000 subscribers! Abangan niyo po ang mga susunod nating vlog dito sa ating channel. Ay, pandigas na po. So, yun lang. Thanks!